Ayo, what's up? Welcome back to sa ating channel. It's Box TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan at eto na nga, no, ang inyong nakikita sa inyong monitor screen mga babayan, no? Nasaan na nga po ba itong si Senator Bato de la Rosa? Nawawala po ba? No, o nagtatago na itong si Senator Bato de la Rosa? Okay, so yung ano sa palagay ninyo mga kababayan, no? Yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At lagi po nating inihiling 1 view, 1 like po sana sa ating mga followers, sa mga subscribers. At kung ikaw ay napadaan pa lang dito sa ating channel, pakilike naman po ang ating video ngayon. Alright? Maraming salamat po sa inyo. Okay, so eto mga babayan, no? Matapos nga pong umugong ang bali-balita na meron pong na-issue na warrant of arrest dito kay Senator Bato de la Rosa, mga babayan, ay bigla po siyang nawala or nag-incognito, mga babayan. No, hindi rin po siya umattend sa mga hearing, no? At eto, may post po si Senator Bato de la Rosa, mga babayan. At sabi niya nga po dito, reactivating my Intel operative gears during my S2, M2, R2, and intelligence group days. So parang nagdi-disguise siya dito mga babayan. No? Bagay ba sa kanya yung may buhok na ganito? Ano sa palagay mo? Parang obvious pa rin na si Senator Bato de la Rosa pa rin. Nagtatago na nga po ba itong si Senator Bato de la Rosa, mga babayan? Yung ano sa palagay ninyo? Comment nyo po dyan sa ibaba yung mga opinion ninyo. Alright? So, ito, panoorin natin itong ilang mga balita, no, na kung saan absent po siya, no, sa Senate session. At wala rin pong pasabi sa staff, no, ayon po dito sa balita kung nasaan daw ito nga si Senator Bato de la Rosa, mga babayan, at kung bakit hindi rin po siya pumasok. No, nako. Bakit kaya mga babayan, ano sa palagay ninyo ang dahilan kung bakit hindi po pumasok etong si Senator Bato de la Rosa? No, i-comment nyo lang po dyan sa ibaba. Okay, so ito, panoorin natin tong balita na to, no? Nasaan na nga ba si Senador Bato de la Rosa? Yan, finding Senator Bato. Nasa kaya, no? Senator Bato, ano sa palagay ninyo? Baka mamaya mabalita natin na sa ibang bansa na rin to. Absent po siya sa sesyon ng Senado kahapon kasunod ng sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may unofficial copy siya ng ICC arrest warrant laban sa senador. Nako, may unofficial ano pala mga kababayan, copy. May unofficial copy daw mga babayan. Ako po, lagot. Ang liderato ng Senado kumukonsulta na raw sa mga eksperto sa batas. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Nitong weekend, umugong ang usapang may warrant of arrest na ang International Criminal Court o ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang nagsabi niyan sa isang panayam. Kung tatanungin niyo ako kung meron warrant, meron. Nasa telepono ko. Ayan o. I have a copy. Pero, hindi pa yan, hindi siya official copy. Sa sesyon ng Senado, absent si de la Rosa. Ayon sa kanyang staff, walang pasabi ang senador kung bakit hindi pumasok. Hindi pa rin daw siya nakakausap ni Senate President Tito Soto na kumonsulta na sa mga legal expert ng Senado. Hindi ko pala tatanggap kung ano yung mga opinion nila. Ang mga nabanggit ko lang was yung opinion ko last time. During the time, Senator De Lima, Senator Trillanes, yun lang yung mga nabanggit ko na mga positioning namin. Pero iginiit ni Soto na hindi pwedeng arestuhin sa loob ng Senate building ang sino mang senador. Lalo na pag nagsisesyon, yun ang pinakabawal sa lahat, di ba? Habang nagsisesyon, may darating, arestuhin yung senador, hindi ko rin papayag. Pero sir, yun hindi Kahit matter sino of pa yan. Kung pipiliin daw ni De La Rosa magpakanlong sa Senado, ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, alinsunod sa konstitusyon ay limitado lang ito. Limited kasi yung Constitution is very clear on the matter. May immunity from arrest when Congress is in session. Tinawagan daw ni Lacson si De La Rosa na kapwa niya naging PNP chief. He was not picking up, and the following morning I noticed na meron siyang missed call sa akin. So I hope we can talk just to give him some advice, no.
Hindi para magtago, kundi para how to go about facing criminal charges. Sabi naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, sana hindi na umabot pa sa pagtatago. Let him file what he has to file, the bail, kung habeas corpus, kung ano man. Then, let him have his day in court. Kasi pag dito, magkaka-tension pa tayo eh. Di ba? Yung hindi lang natin pinag-uusapan dito yung institusyon ng Senate. Mas importante pa sa Senate is our democracy. Dagdag ni Cayetano, dapat korte ang magdesisyon kung pwede bang ipaaresto sa bisa ng ICC warrant si De La Rosa. Hindi naman pwede kung sinong admin, siya na lang. Kasi hindi na tayo rule of law nun. There has to be a final arbiter. And if you look at the Philippine Constitution, iisa lang yan, yung korte. Ang problema mga kababayan, no, kagaya ng senaryo dito kay dating Pangulong Duterte, nangyari yung mga bagay na yon, no, yung kaso, no, yung mga nangyari na yan, no, na tegian nung panahon nila, miyembro pa tayo ng ICC. Alam nyo, nakikita ko dito, no, siguro ang nangyari dyan, no, na-disregard nila sa plano nila, kung may plano man, no, na gawin talaga nila yung mga bagay na yan. Na-disregard nila yung ICC. At late na nila na-realize na, naku po, miyembro nga pala tayo ng ICC. No, baka sumabit tayo dyan. Kaya, ura-urada, biglaan, no, umalis po, no, ang Pilipinas sa ICC. No, yun lang naman po yung nakikita ko dito. Opinion ko lang po yun, no. So, kung ano sa palagay ninyo, ang opinion ninyo, kayo po ay po pwedeng magkomento, no, dyan po sa ibaba. Okay, so tuloy natin to. Lilinaw ng Department of Justice, wala pa silang natatanggap na kopya ng sinasabing arrest warrant. We have not seen nor received any copy of this ICC warrant of arrest. Sakaling meron daw warrant ay susunod nila ang Justice Department. We will have to comply. One of the possible situations would be just determining the length of time when it would actually be implemented. Ayon sa DOJ, sa ilalim ng batas, dalawa ang opsyon nila para ipatupad ito. Ang surrender o pagsuko sa individual na inisyuhan ng warrant ng ICC at ang extradition. Ang extradition hindi raw agad-agad maipatutupad at dumadaan sa korte. Kabilang sa mga argumento kontra rito ay hindi naman bansa ang ICC para humiling ng extradition. Ayon sa DOJ, mas madali at mas maigsi raw kung surrender ang gagawin. Pero ang hakbang na ito, kino-question sa Supreme Court. Kasunod yan ang pag-escort ng mga tauhan ng gobyerno at pagsakay sa eroplano kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para dalhin sa The Hague. Isa si De La Rosa sa mga humiling sa Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang pakikipagtulungan ng gobyerno sa ICC, lalo't hindi na aniya miyembro ng ICC ang Pilipinas. Hihintayin daw ng DOJ ang desisyon ng korte. We want to be more circumspect in any action that we will be taking. Even if we may not be part of the ICC anymore, there is still that principle of reciprocity that governs between relations among nations and in fact, reciprocity and comity. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. So, yan po yun mga kababayan. No? So, wala talaga, no, na balita ngayon kay Senator Bato de la Rosa. Pero ito pong isang balita na lumutang, mga babayan, na kung saan tila naging ano tawag natin dito? Mapagdasal, no, itong si Senator Bato de la Rosa dahil sabi nga po niya dito, no, kailangan daw po niya, no, ng spiritual guidance, mga babayan. No, ito po siya, panoorin natin tong balita na to. Naging ano siya? Madasalin, parang ganun, sabi nga ng iba, mga kababayan, no? Naging ano siya, nakalimutan ko lang po yung termino na nakalimutan ko yung termino na tawag doon. No, ito, panoorin na muna natin to. Pag naalala ko, ikokomento ko mamaya. Sa gitna ng mailap na pagpapakita sa publiko, may post si Senator Ronald Bato de la Rosa kasama ang isang Santo Niño. Sa harap pa rin yan ang balitang may arrest warrant na ang ICC laban sa kanya dahil sa kanyang papel sa madugong war on drugs. Narito ang agenda report ni Hannah T. Yon, naalala ko na, mga kababayan. Well, hindi naman natin sinasabing hindi siya religyoso, mga babayan, no? Pero all of a sudden, nakita natin siya na nag-post ng ganito, no? Na may kasama isang Santo Niño.
mga kababayan. Hindi po natin siya pinagtatawanan dahil may hawak po siya isang Santo Niño, mga kababayan. Pero, the mere fact na nakita natin siya ngayon, no, na may hawak po na Santo Niño. So, hindi po natin pinagtatawanan niya, mga kababayan. Respeto po sa lahat ng mga viewers natin dito, no, na kung ano man yung kanilang relihiyon, ay yan po ay ating inirerespeto. Okay, so tuloy natin to. Kumakapit ngayon sa spiritual advice si Senator Bato de la Rosa. 5 araw matapos lumabas ang balita ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may warrant of arrest na ang ICC laban sa kanya, lumitaw si de la Rosa online. Isa sa kanyang latest posts ang personal encounter kay Father Shano Ubod ng Compostela Parish Church ng Cebu. Sa panahon daw ngayon, kailangan niya ng gabay ng kanyang spiritual advisor. Sa isa pang hiwalay na post, hawak niya naman ang replika ng Santo Niño na anyay kapareho niya ng kaarawan. Si De La Rosa ang nooy PNP chief sa kampanya kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon nasa kustodiya na ng ICC. Hindi pa tukoy kung nasan ngayon ang senador, pero una na siyang dinepensahan ng kapwa minority member na si Senadora Amy Marcos. Isang malaking kamulistudan at pinagsasabi nila na may balita, na mayroong warrant, na narinig nila, na may kopya, na hindi maipakita, pero sinentensyahan na kung anong gagawin. Ano bang kalokohan yan? Nilinaw ni DILG Secretary John Vic Remulla sa isang interview na ang kopyang nakuha ng kapatid niya na warrant ay mula sa isang third source. Anya, mukhang opisyal ito at as far as we're concerned at basta nasa security apparatus, dapat actionable document daw ito. Hindi nagkomento ang kalihim sa kung paano iimplementa ng PNP ang warrant sakaling totoo ito at wala pa raw silang natatanggap na red notice. Okay, so yun, wala pa silang advice kung paano pong i-implement, mga babayan. No? Pero mamaya pag-usapan natin yan. Matatandaang may naging papel ang ahensya sa pag-aresto kay Duterte nitong Marso. Naniniwala ang ilan sa Senate minority na dapat lokal na korte at hindi ICC ang manaig sakaling totoo ang warrant laban kay De La Rosa. Base sa impormasyon ng ICC hinggil sa kaso ni Duterte na crimes against humanity, may nakasaad na may co-perpetrators siya para i-neutralize umano ang mga target nilang kriminal kaugnay ng tukhang. Yun yung yun yung kinakaharap na kaso ni Senator Bato de la Rosa. Mga babayan. Yun yung kaso sa ICC. No, sa pagkakaintindi ko kasi, yung kinakaharap niyang kaso na yan ay doon po konektado no, sa kaso ni dating Pangulong Duterte na nasa ICC. 'Di ba? Kaya nga yung arrest warrant no ay sa ICC manggagaling. Kasi dito wala akong natatandaan eh. Correct me if I'm wrong, no? May nagkaso po ba sa kanila dito sa Pilipinas? No, para dito litisin no yung kaso na 'yan. At the same time, mga babayan, no, palagi nga natin sinasabi, bakit nagagalit sila sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Where in fact, ang nagsampa ng kaso ay si Trillanes. 'Di ba? Sino ngayon ang naglilihis ng issue? Sino ngayon yung naglalayo ng issue? Mga babayan. Bakit hindi si Trillanes yung birahin nila ng birahin? Bakit yung Pangulong Bongbong Marcos? Diba? Dapat si Trillanes yung binibira nila eh. Si Trillanes yung sisihin nila. Kasi siya yung nagsampa ng kaso doon. At mainit na mainit din siya, tandaan ninyo, no? Dito kay Senator Bongo. Dahil may inilabas din po siya na kung saan no, may problema rin itong si Senator Bongo. Pagdating dyan sa mga flood control projects na yan. Diba? So, dito makikita natin mga babayan no, na deliberately ang mga nasa kabilang parlor ay may pinaplano na hindi maganda o ikinokonekta nila ito no, dito sa Pangulong Bongbong Marcos na wala namang kinalaman dyan sa kaso na yan. Nagsampa ng kaso niyan si Trillanes noon pa. Hindi naman netong administrasyon na to. Diba? Oh, ano masasabi niyo dyan? Pero hindi nila binanggit kung sino-sino ang mga ito. May chain of command daw ito at network para ma-implement ang sistematikong pagpatay na ayon sa ilang human rights groups, hindi bababa sa 6,000 individual ang namatay. Sa huling monitoring, hindi pa kinukumpirma ng ICC ang warrant laban kay De La Rosa. Para
na sa agenda Di ba mga babayan? Si Bato de la Rosa si Senator Bato de la Rosa kasi mga babayan, siya yung chief PNP noong time na yon. So, yun kasi yung nakikita ron. Dahil siya yung chief PNP di ba? Kaya, isinasabi ng ICC na co-perpetrator siya. Di ba? ICC siya Nasa ICC yung kaso, siya yung chief of police noong time na yon ng PNP. Kaya lumalabas na siya yung co-perpetrator. Yun yung sinasabi po ng ICC. 'Di ba? O ito, paano nga ba arestuhin ito nga si Senator Bato de la Rosa? So alamin natin, no? Ito po ay posibleng ganito yung magiging senaryo. Pareho sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang gagawin kay Senador Bato de la Rosa sakaling isyuhan siya ng arrest warrant ng ICC. Pareho daw, mga babayan. So bibiglain na lang siya, bigla na lang siya dadamputin, mga babayan, no? Ayon yan sa Department of the Interior and Local Government. Bagaman, wala pa silang nakikitang warrant sa ngayon. Nakatutok si Mark Salazar. Pangalawang araw ngayon na wala sa sesyon ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa gitna ito ng ugong ng warrant of arrest laban sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Maging kasamahan niya sa minority, hindi alam kung nasaan siya. Hindi ko na tinatanong, mas maigi na, di ba? Hindi naman sasabihin at ayoko rin malaman. Ang asawa ni Senador de la Rosa ang nakausap raw ni Senator. Alam nyo, ba't nasabi ni Senator Amy yun? No, na bakit ayaw niya malaman? Kasi nga, pag tinanong siya, alam niyo po ba kung nasan si Senator Bato de la Rosa? At alam niya, mga babayan, no, magsisinungaling siya pag sinabi niyang hindi niya alam. No? Safety yun. No? Ayaw na niyang tanongin at ayaw na niyang malaman. Pagka tinanong siya kung alam niya kung nasan si Senator Bato de la Rosa, hindi siya nagsinungaling. Diba? Ganun kasimple yun. Senator Amy Marcos, kabadong-kabado raw sa sinasabing warrant of arrest laban sa asawa. Wala akong narinig kay Senator Bato, si Nancy de la Rosa na lang nagte-text Sanay na sanay yan talagang asawa ng pulis. Pero ganun pa man, takot na takot. At kabang-kaba, nananawagan, natulungan sana sila na kahit papano may due process, may hustisya, may soberanya ng Pilipinas. Hanggang ngayon, kahit si DILG Secretary John Vic Remulla, hindi pa rin nakikita ang warrant of arrest na ibinunyag ng kanyang kapatid, si Ombudsman Crispin Remulla. Pinakita na ba sa inyo ni Ombudsman Remulla yung kopya? Hindi po, sa telepono kami nag-uusap. Ang sinabi niya sa akin, nakuha niya ang electronic company from a third source. Third source? Hindi po galing sa ICC. Okay. But in form and in function, mukha siyang official. But as far as we are concerned kasi, basta nasa security apparatus ka, dapat actionable document. Yun nga po. And dapat yung, dumating talaga. May hard copy. yung hawak ng kapatid po ninyo, hindi pa masasabing actionable document yon. Hindi pa po. Pero sabi ni Remulla, parehong latag lang ang gagawin kay De La Rosa. Kung paano inaresto noon si dating Pangulong Rodrigo Duterte, basta may papel na. Yung kay dating Pangulo po, may proper channels po yun. Ako po mismo, nakakuha po ako ng copy ng official na warrant of arrest through Interpol. In this case, wala pa po kami nakukuha. Hindi po dumarating sa Department of Justice. So, I cannot comment on a non-entity. So, hintayin po natin dumating bago ko mag-comment po. Kung may warrant, ilabas. Kung walang warrant, tumahimik na kayo. Tantanan na ninyo kami. Ano ba naman pananakot ng ginagawa yan? Sa social media naman naglatag ng argumento ang abogado ni De La Rosa. Sabi ni Attorney Israelito Torion, kung RA 9851 o yung batas na nagtatali sa atin sa international humanitarian law ang gagamitin para isuko sa ICC si De La Rosa, bitin ang batas dahil wala pa raw itong implementing rules and regulation. Maliban kay De La Rosa, isa pang inaabangan sa Senado ang pagpapatuloy ng Blue Ribbon Committee investigation sa Biyernes. Base raw sa impormasyong nakuha ni Senadora Marcos, may mga testigo raw na aatras sa kanilang testimonya. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan.
Isa-isa yan na biglang babaliktad dahil pressure, tinakot ang pamilya at halos tinutukan ang asawa at anak. Nang tanungin kung sino ito, Alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. O basta, yun na yun. Abangan na lang ang susunod na kabanata. si Orly Gutesa ang nagpakilalang dating Marines na nagsabing nagdala raw mismo ng pera na tinawag niyang basura kina dating Congressman Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Para sa GMA Integrated News. Okay, so yan mga kababayan. So ano po masasabi ninyo dyan ngayon dito kay Senator Bato de la Rosa, mga kababayan? No? I-comment na lang po sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs, it's some Hobbs TV. Peace.